Nako, isang krimen na naman ang nahuli cam. Akalain nyo bang dahil sa drive-thru ng isang kainan may nangyaring barilan? Huli sa CCTV ang gitgita ng dalawang kotse sa drive-thru ng isang restaurant sa Andrews Avenue, Pasay City. Makikita na hindi pinagbigyan ng taxi na makapasok ang kotse hanggang sa magkagitgitan ang dalawang sasakyan. Maya-maya lang bumaba ang pasahero ng kotse at kinompronta ang taxi driver. Nagkaroon ng tulakan hanggang sa nauwi na ito sa suntukan. Makalipas ang ilang minuto, makikita naman ang taxi driver na tumatakbo. Sinalubong siya ng kanyang nakaaway at maya-maya, bigla na lang siyang tumumba. Pinagbabaril na pala siya ng lalaking nakaaway niya. Patay ang taxi driver. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ask me. Ask Attorney Gabby. Attorney, pang ilang krimen na po ito na nahuli cam ang pamamaril. Meron din pong nababalitang nang hahabol ng itak. Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pagmamay-ari at paggamit ng ganitong mga weapon? Naku, alam naman natin na kailangan na lisensyado ang mga firearm unang-una, which means lahat ng mga baril, whether pistol ba yan o malaking machine gun, kailangan din na may lisensya, hindi lamang to own one, pero para dalhin ito sa labas ng bahay ninyo. Kung minsan nga baka mas mataas pa ang penalty for illegal possession of a firearm kaysa sa krimen na nagawa habang gamit ito, unless of course ito ay ginamit para pumatay ng tao. Halimbawa, ang penalty for illegal possession of an unlicensed firearm ay hanggang 12 taon ayon sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At kung hindi lisensyado ang baril na ginamit sa isang krimen, ito ay considered as an aggravating circumstance. Bibigat ang penalty ng kulong kapag ang ginamit ay isang loose or unlicensed firearm. At mas lalong magdahan-dahan dahil sa ilalim po ng batas, bawal din ang magdala ng mga bladed, pointed, or blunt weapon tulad ng mga kutsilyo, spear, pana, dagger, bolo, barong, kung ano man ang barong, kris at ang tsako. And I would suppose kasama dito ang mga balisong at mga brass knuckles. Pwede lamang kayong makalusot dito kung ang mga ito ay tinatawag na tools o implements na kailangan ninyo para sa hanap buhay ninyo or in pursuit of a lawful activity. Kung hindi, meron ditong posibleng kulong na hanggang 1 taon. At lalo na nga ngayon sa darating na election period, lalong bawal magdala ng firearms at deadly weapons kahit pa na merong lisensya ito. Kailangan kumuha ng permiso galing sa COMELEC. Ang tanong ng matuntun po ang sasakyan base sa plaka nito, iginiit ng driver na hindi siya umalis nung araw na yon na napatunayan naman sa kuha ng dashcam. Ngayon, hindi hinalang may issue pa rin ito ng doble plaka. Ano naman po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Actually, ang mga plate number ng mga kotse dapat parang isang relasyon o parang isang kasal. Isa lamang at forever. Ang bawat kotse kapag na-issuehan na ng plate number, sa kanya lamang dapat yon at dapat forever na yon habang umaandar pa at nagagamit ang kotse. Pero wala na nga yatang forever, pati sa mga plate number. Ang tawag dito sa problema o modus na to ay kambal plaka. In any case, as far back as 2010, naglabas na ng circular ng LTO ukol nga sa mga kambal plaka. Ito ang tawag sa mga misteryosong kaso ng mga license plate na mga kotse na merong kakambal na nagagamit ng ibang kotse. May hinala sila na may misteryosong sindikato at work kung bakit nagkakaroon ng kambal plaka, lalo na rin sa mga colorum vehicles. Pero kung minsan daw nakakalusot, dahil nagkakamali daw sa pag-upload sa system or nagkakaaberya kapag may nag-apply for a new plate dahil nawala ito. In any case, as recently as 2023, merong kaso ng dalawang kotse na pareho ang plate number at galing sa parehong car trader ang mga kotse nila. Nalaman lang nung isa na may kakambal plaka siya nung hindi na siya makarenew ng rehistro niya dahil may lumabas na kakambal plaka sa LTO. Yung isa naman, nalaman pala niya na may kakambal plaka siya nung nag-apply siya for an RFID sticker pero denied dahil nga may double entry nga. Ang tanong, hindi ba dapat sa sistema ng LTO yan na i-search? Yung sa system pa lang, lalabas na merong kambal plaka, di ba dapat isang press lang ng buton, ang mga duplicate lumalabas. Anyway,
dapat meron talaga dapat sistema yan. Hindi yung nagkakagulutan na meron palang doble. So, pwede namang lumabas agad kung may kakambal na plaka sa sistema. Unfortunately, wala na tayong follow-up sa balita kung ano ang nangyari sa investigasyon na yan. But it's worth looking into. In any case, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gary.